Ito ang inyong lingkod na nagpabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at sa iba't ibang social media platforms. Isang mainit na usapin ang gumulantang sa publiko matapos magbigay ng matapang na pahayag si Senadora Amy sa isang eksklusibong panayam sa Channel 7. Sa nasabing panayam, ibinunyag ni Senator Amy ang umano'y mga katiwalian ng ilang mga matataas na opisyal ng gobyerno na kinakabilang ng unang ginang na si Smugs, Speaker of the House Tamba at Congresswoman Nograles. Ayon kay Senator Amy, tila naging talamak na ang katiwalian sa pamahalaan, lalo na ang mga nabanggit na opisyal. Hindi na tayo dapat magbulag-bulagan. Ang mga pinaniniwalaan nating mga lider ay tila nalalantad na sa kanilang mga lihim na kalakaran. Pahayag ng senadora na nagpaalab sa damdamin ng mga nanonood. Dagdag pa ni Amy, matagal na niyang pinag-aralan ng mga anomalya na nagaganap sa mga transaksyon sa gobyerno at ito umano ang nagpatibay ng kanyang loob upang tuluyang ilantad ang mga katiwalayang ito. Sa gitna ng mga kontrobersya, hindi napigilan ni pangalawang Pangulong Inday ang kanyang sarili na nagbitaw ng mga mabibigat na salita laban sa apat na pinupuntiriyang mga opisyal. Sapat sapat na ang mga pagsisinungaling, oras na upang managot ang mga dapat managot. Mariin niyang sinabi sa isang pahayag na agad namang kumalat sa social media. Bagamat nagiging masalimuot ang sitwasyon, mariing itinanggi ng kampo ng unang ginang at mga tinutukoy na opisyal ang mga aligasyon ayon sa kanila. Ito'y mga walang basihan at bahagi lamang ng paninira laban sa administrasyon. Sa kabila ng kanilang mga pagtanggi, patuloy ang panawagan ng publiko na magsagawa ng masusing investigasyon upang maliwanagan ang sambayanan sa katotohanan ng mga aligasyon. Ang mga pangyayaring ito ay inaasahang magdudulot ng malaking epekto sa politika ng bansa at magpapakilos ng mga hakbang mula sa iba't ibang sektor, lalo na sa mga taga-oposisyon na nanawagan ng hustisya at katotohanan. Mag-aabang ang sambayanan sa mga susunod na kaganapan habang patuloy na umiinit ang mga diskusyon hinggil sa isyu ng katiwalian sa loob ng gobyerno. Para sa kabuong detalye, panoorin ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago ka naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating video. Kaso mga kababayan, hindi yung nagsasalita itong si Marcos Jr. Mahilig ko sa patay malis itong mama na to eh. No? Mahilig ko siya dun sa diskarte na yung tipong uupuan lang yung issue, hindi pag-uusapan. Di kagaya ni Tatay Digong pagka binato siya ng Trillanes ng mga nagdaang administrasyon, eh pagka nagkaroon ng speech siyang si Tatay Digong, point blank ho, sinasagot ni Tatay Digong yung mga aligasyon nitong mga walang yang bumabato noong panahon niya. Pero dito ho, kagaya na lamang yung si Dilima, yang basta lahat ng bumabato kay Tatay Digong, Rappler, yang si Trillanes, yang mga senador diyan sa Senado, pati nga yung mga senatorial candidates, di ba? Lahat to nang bumabato, pati itong si Sel Jokno, yan si Antonio Carpio, dyan sa issue ng West Philippine Sea, lahat to sinasagot ni Tatay Digong para magkaroon ng closure yung mga issue at para mapaliwanag din sa sambayan ng Pilipino kung ano nga ba yung ginagawa ng mga naninira kay Tatay Digong noong mga panahon na yun. Eh kaso, dito sa panahon ho nitong si Marcos Jr., meron ho tayong problema mga kababayan. Merong aligasyon, merong mga testigo na tinuturo siya, merong mga ebidensya, video at napakaraming pang iba. Pero hindi ho sinasagot nitong si Marcos Jr. At wala ho ni isang kapamilya nitong si Marcos Jr. ang nagtanggol, nagsabi, lumabas sa social media, sa mainstream media,
para pasinungalingan lahat ng aligasyon na 'to. Kasi ho mga kababayan, alam ho nila maraming mga ebidensyang maglalabasan pa. Ayaw ho nilang matusta kung sakaling lumabas ang mga ebidensyang 'to. Yun ho ang kinababahala nila. Halimbawa na lang ho, yang si Senator Amy Marcos, 'di ba? Kung talagang ang kapatid niya, malinis, super ate nga kung tawagin, 'di ba? Super ate ka, pinagtatanggol ho niya itong si Marcos Jr. Ginawan pa nga ng, ano yan, kumbaga parang, maliit na series noong panahon ng kampanya, silang dalawa ni Direk Darryl Yap, gano'n ho nila kamahal yang si Marcos Jr. Bakit dito sa partikular na issue na 'to, na kung saan inuugnay ang iyong kapatid sa ipinagbabawal na pulburon, hindi mo matayuan at mapasinungalingan ang mga paratang sa kanya. Anong dahilan? Natatakot ho itong si Amy Marcos na pagka nagkataon tatawagin siyang sinungaling ng sambayanang Pilipino. Dahil 'pag naglabasan pa yung mga ebidensya na nagtuturo dito kay Marcos Jr. na gumagamit siya ng ipinagbabawal na pulburon, naku po, lahat ng nagtanggol sa kanya ayaw ho nilang masunog ngayong mga panahon na 'to. Ang haba ho ng interview nitong si Liza Araneta Marcos diyan kay Kato Nying. Pero ni minsan ho hindi niya in-address yung issue na kung saan pinaparatangan na gumagamit ng ipinagbabawal na pulburon nitong si Marcos Jr. 'Di ba, napakasimple lang, Yun lang naman talaga yung pinaka-major na issue na dapat sagutin ng administrasyon ni Marcos Jr. Saka na yung mga korupsyon, saka na yan, 'no? Which is kailangan din naman natin pag-usapan. Pero yun kasi, yun nung pagiging bangag puwede hong maging, daan, yun ho yung maging punot dulo lahat ng kalokohan sa pamahalaan. Kaya yun ho ang pinakaunang ina-address ng mga kritiko ng administrasyon ni Bangag. Ngayon yung mga mahihinang klaseng nasa gabinete, yung mga nag-a-advise dito kay Marcos Jr., mahihinang klase ho kayo. Yung pananahimik, hindi ho ibig sabihin tatahimik din yung issue. 'Pag nanahimik ho kayo, lalo lang ho kayong kakalampagin ng sambayan ng Pilipino at meron hong problema diyan sa ginagawa niyo na 'yan. Dapat payuhan niyo itong si Marcos Jr., "Sir, para matapos na ho itong issue, once and for all, magpa-hair follicle test na po kayo." Tayo ho, kumpiyansa ho tayo na hindi siya papasa sa hair follicle test base sa mga base sa mga, ipinapakita niyang senyales, doon sa mga larawan, video na naglabasan na meron pa siyang, puting pulbo, sa ilalim ng ilong. Malamang sa malamang papatulan ho nila yung hamon na yan, kumbaga, trial and error muna sila. Kuha sila ng sample, sige pa-test natin, positive ho ba o wag muna natin patulan yung hamon, ngayon siyempre day 1 o second year pa lang nitong si Marcos Jr. sa kanyang administration o first year pa lang, yan na ho talaga ang hamon sa kanya. Ngayon, ang tingin ko ito lang akin, puwede ho tayong mali dito. Ang tinitingnan ho natin dito sa susunod na 2025 election, yarin lamang medyo matagal pa yan, yang si Marcos Jr. sasabay ho yang magpa-hair follicle test sa kanyang mga kandidato. Na kung saan yung pag-hair follicle test ho niya na yun ho kumbaga ang tutuldok at para mapalakas ang bentahe ng kanyang mga kandidato ng pagkasendor sa 2025 midterm election. Tignan niyo ho mga kababayan, ako kumpiyansa ho ako doon sa ano ko na yun na, obserbasyon sa administrasyon. Pero ngayong mga panahon na 'to mga kababayan, sa tingin ho natin, nagte-test na ho yang mga yan, sinusubukan na ho nila yung mga burnik, yung mga buhok, yung mga balbas nitong si Marcos Jr. kung meron pang trace ng ipinagbabawal na pulburon. Pero sa 2025 midterm election, kung ano man hong maging resulta ng test nitong si Marcos Jr., tandaan nyo ho mga kababayan, kasinungalingan na yan. Kasi kung ngayon, mainit ang issue, kailangan magpapulburon test ka, hindi ka nagpapulburon test ka sa 2025, pag malapit ng election, meron ho tayong problema doon. Kasi halatang kargado, halatang pinaghandaan, dinilay-delay ang issue para makapag-cleansing ng konti itong si Marcos Jr. Para pagka nagpa-pulburon test siya, pati yung mga kandidato niya, panibagong bentahin na naman para sa mga walang yang to. After ho nilang nagpa-pulburon test, ayun, party-party na naman. Maghahanda na naman sila sa Malacanang at walang humpay na konsyerto na naman ang gagawin ho ng mga walang yang politiko na to. Mga kababayan, commentary ako kayo dyan sa
paghuhula natin, ika nga. Pagnunostra natin, ika nga. Kung ano yung mga susunod na gagawing step nitong si Marcos, no? Kasi kailangan, no, one step ahead do tayo kung mag-isip dito sa mga bangag na to. Kasi mga bangag nga yan eh. Di ba? Kaya malamang sa malamang yung hair follicle test na yan, isa ho yan sa magiging problema natin sa susunod na eleksyon. Dinelay nila. Ngayong panahon na 'to nagpapa-hair follicle test na para pagka nagpa-hair follicle test sila doon sa, pinagkakatiwalaan o kung ilang source man 'yan ang magsasagawa ng kanilang test, talagang magne-negatibo at ipapakita nila na yung nag-i-endorso sa dosing, kandidato na 'to ng pagkasenador sa 2025, malinis ako kaya kailangan iboto niyo 'tong mga buhayang nasa likod ko. Gano'n lang ho kasimple 'yun mga kababayan. Pero kung ngayon siya magpa-pulburon test at nag-negatibo siya, tapos na ho yan. Punta na ho tayo doon sa issue na dapat talakayin dito sa administrasyon na to. At hindi rin ho nila magugustuhan yung mga issue na yon. Tignan nyo ho itong si Vice President Sara Duterte. Kung kayo para sa bayan, ganito dapat ang reaksyon nyo. VP Duterte in favor of random drug test. Gov official must be in their right mind. Mga kababayan, yun ngang nagmamaneho ng motorsiklo, pagka kumuha ho ng kanyang lisensya, kailangan ho, motor nga lang mamanihuhin mo eh. Motor lang ho, yung tricycle na lang. Magta-tricycle ka, dapat lisensyado ka. Kasi hawak mo dyan buhay. Ikaw ang may hawak. Pag kami sumakay sa'yo, responsibilidad mo yung buhay ng mga nakasakay sa'yo. Kaya dapat nasa tama kang katinuan. At kung ikaw kumukuha ng lisensya, hindi ka nila bibigyan kung sakaling may sabit yung utak mo. Etong presidente natin, minamaneho niya ang buong Pilipinas. Ano ho ang ating garantiya na itong Pangulo na to nasa tamang katinuan? Yung dating ho, wala ho siyang pakialam doon sa mga nakasakay sa sasakyan. Basta siya, drive lang ho siya ng drive. Yung tipong arangkada siya ng arangkada, bira ho siya ng bira, sinasagasaan ho niya lahat ng nasasalubong niya sa daan. Wala ho sa tamang katinuan. Yun lang ho ang obserbasyon natin dito. Ngayon, commentary ako kayo kung di ho kayo sang-ayon sa mga sinasabi natin dito sa PH Update. Mamaya ho natin pag-usapan yang si Migs Nograles na yan. Napakarami hong kabulukan ng congressman na yan at inaasahan ho natin sa mga susunod na panahon, lalabas ho yung kabulukan ng PBA Party List Representative Margarita Migs Nograles na yan. Ayun na nga mga kababayan, pakinggan ho natin ang Naku, nagalit nyo na naman si Pamela. Ayan na nga ba sinasabi natin? Huwag nyong galitin si Pamela. Pag yung si Pamela nagalit, naku po, yari kayo dyan sa alin na yan. Kita nyo naman, kung guru ho yan yung mga guru na tipong dapat pagka sinabing upo ng maayos, uupo ho kayo ng maayos. Alam nyo yung mga nagpapaluhod sa hindi ko alam kung meron naabutan nyo pa ito, yung munggo o asin. Yang si Madam Pamela, yan ho yung mga guro na tipong pagka medyo salbahe kayo sa eskwelahan, siya yung nagpapaluhod sa asin at munggo. Ganun ho yung stricto on dating pakinggan ho natin. Kaya ako pagka pinapanood ko to, medyo hinay-hinay ako dito sa alin na to, baka paluhurin ako sa munggo at asin. Ito mga kababayan, Third Floor Studio, Your Happy Network. Suportahan ho natin, napakabilis ng paglobo ng kanilang channel. Palakpakan ho natin. Ito. Rest is history and we are here and we would like to clarify yung iba dyan na nangiintriga na kami Naku. ay nag-vlog lang dahil meron kaming kandidato. Well, meron kaming susuportahan pero hindi nakadepende ang buhay namin kay Atty. Vic At hindi nyo Rodriguez. ito ang dahilan. So wag niyo ho Hindi ako sumasawsaw kung sino man yung nagsabi noon Hindi ko kilala kung hindi ko kilala kung sino nagsabi na nagba-vlog sila dahil meron silang kandidatong sinusuportahan. Wala naman, yun naman ho talaga yung common denominator nating mga social media o political vlogger dito sa YouTube. Tayo ho nagba-vlog para kanino? Una, para sa bayan, para makita ng sambayan ng Pilipino kung ano yung mga kalokohang ginagawa ng pamahalaan. Pangalawa, wag na tayo magplastikan, merong ad sa YouTube. Yung mga nagpa-plastikan, akala mo crusader talaga, akala mo para sa hindi, may ad sa YouTube. Wag na tayo nagpa-plastikan pa wag na magplastikan. Una, may ads. Magpakatotoo tayo. Pangalawa,
gusto natin ang ginagawa natin kasi kung hindi natin gusto yan, hindi naman natin hindi natin ipupursu. Pangatlo, meron tayong mga kandidatong sinusuportahan at minamahal at gusto natin yung pagtatrabaho nila. Kung paano natin minamahal itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at pinagtatanggol na handa tayong lumabas sa karsada para kung sakaling umabot doon sa sukdulan ni Ganga, kaya nating tayuan itong mama. Kaya natin siyang suportahan. Tama o mali? Kung tayo ay meron tayong mga taong gustong suportahan dahil gusto natin silang maluklok sa mga matataas na opisyal sa pamahalaan dahil naniniwala tayo sa kanilang kakayahan, wala rin naman nung kaibahan kung meron silang sinusuportahan. Ang importante naman ho dito kung ano yung mga tayo nila sa mga issue. Hindi ko pinagtatanggol ang third floor dito. At hindi ko rin naman tinitira yung bumabanat sa kanila. Ang akin lang dito, parehas na obserbasyon. Huwag tayong masyadong bias kasi yung merong sinusuportahan. Yung pa mga ensaymada at talyanista, bakit sila nagbablog? Una, sa pera. Dahil meron malaki nakukuha nila dyan sa administrasyon. Pangalawa, pinagtatanggol nila itong si Marcos Jr. dahil doon sa pera. Tayo naman, pinagtatanggol natin si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa prinsipyo. Yun ho yun. Yun ho yung atin doon. Kaya tigilan na ho natin yung mga nag-iintrigang ganyan. Malamang sa malamang, inggit lang yan sa third floor. Hindi ko kilala ha, pasensya na dun sa mga kung kakaibigan man natin o kakilala natin yung bumibira. Hindi ko intensyon na banatan kayo mga kaibigan ha. Hindi ko kakilala. As in, hindi ko kakilala. Magtatanong-tanong pa lang ho tayo, no? Hindi ko kakilala talaga. Honest to goodness, siya nga. Hindi ko kakilala. Kung kaibigan man natin, kakilala yung natamaan dito sa banat na to ng third floor, ako na nanghihingi ng dispensa. No? Hindi naman dapat umabot sa ganun kasi kung pag-aaralan natin, pare-pares lang naman ho tayo. Pakinggan natin third floor studio. Tinulak din kami ng pagkakataon. Huwag niyong ipilit Okay. yung naratibo ninyo. Tinulak din kami ng pagkakataon. Tinulak din ako eh. Ang dami kong kaibigan. Sabi ko, wala, tinulak ako rito. So lahat ng Tinulak pagkakataon na yan na sinasabi mo, Marlon, so at the moment kasi the most recent we have na nagpapatibay at nagpapatutuo ng mga issues at aligasyon na meron kinasasangkutan ang ating presidente ay si Ms. Cathy Binag. May magaganap bang concert over the weekend para again magpatutuo sa maraming issues? Yun ang aabangan ni Imelda. Maraming salamat sa pakulay, Ma'am Yun. Imelda. And Mhm. tulad ng vlog natin na nakaraan, Magsasalita si Amy Marcos, magpapa-interview siya sa 24 oras. Naku, yari siya dyan. Yari siya. naka-schedule, no? Di umano. Depende ha. Si Super Ate, Nakadepende pa rin yan sa mga babatong tanong. Kung yung mga tanong, hindi sila kumbaga nagpo-progress yung tanong na pupunta sa ibang issue, pagka hindi ganon, kung kargado lang yung mga tanong, ibinigay ng opisina ni Senator Amy, wala tayong problema dyan. Panigurado, hindi talaga niya babanatan yung si Marcos Jr. Pero kung yung nasa matinong katinuan na mag-i-interview kay Senator Amy, kahit tayo mag-i-interview sa kanya, sigurado malalaglag ha. Hindi lang siya malalaglag sa kanyang upuan. na-interview sa GMA7 over 24 oras, weekend. Iba ba ang setup ng 24 oras weekend? Iba lang yung iba lang yung anchor. Yun ang pagkakalam. Iba ang setup pero same pa rin. Same pa Same rin concept. na news kasi Same na news. kung news lang, Marlon, because Senator Amy Marcos speaking up will not hindi siya babagay sa setup ng isang news. It should be an interview, a sit-down interview na like Boy Abunda, the likes of Tony Tama ka. Gonzaga, Tama ganun dapat. Pero Tama why 24 oras? Will 24 oras parang give up its standard setup of broadcasting for an Amy Marcos to be aired? Yun ang titingnan natin. Yun ang tanong ko kasi, bakit 24 oras? Bakit si Mel Chanco, kung totoo ito, baka personal choice din yun ni Super Ate. Wala akong question doon. Ang question ko, anong format ang mangyayari para ma-deliver niya lahat ng Ang information tingin ko na part lang to. kailangan? Tingin ko part lang to sa news program nila. Hindi siya buong program ay interview ni Super Ate. Tingin ko kasama lang ito sa isang gap o first gap siya. Main stories, nakasama sa main stories ng first gap, and Possible. bahagi lang siya ng
news program, weekend news program ng Ang GMA7. per gap is how many minutes? Usually, mga 35. Kasi sa first gap, ito yung mga main stories eh. Ito yung, kumbaga sa newspaper, ito yung page 1, Yes, yung mga yes. banner story. Papaliwanag lang natin Correct, sa mga ordinary mamaya. Ito yung, pag nakakita tayo ng newspaper, sila yung page 1. And sa main story naman, sa first gap sa broadcast, yun naman yun. Kasi, Tapos yung iba, binibitin pa nila. yun nga, Ginagawa hindi nila. kasi siya Kaya hihuli. ma-appreciate ng marami. Ako na lang, hindi ko siya may Lumalabas yung pagka-veteranong manunulat, yung itong si Boss Marlon, matindi ho talaga, mahusay. appreciate kung pa-splice lang yan. Tama ka, Pam, naiintindihan kita. Kasi kung kasama lang siya sa isang news program, maaring bitin. Yes. So dapat talaga Oo. isang full episode, no? Yes, Yung yun sinasabi mo na ko. boyabo. And it should be a special episode wherein ibibitawan nila yung normal setup nila ng anchoring or newscasting. Dapat it becomes a sit-down. Alexander Abaw, thank you. Orpa Mercado. Siguro, Yun ang Pam, sinasabi call ng ko. ano yun? Call ng management yun. And kung bibigyan ba siya ng full exposure na gano'n, si Super Ate, considering na ang dami talaga mainstream media ngayon na ayaw lumantad, bantulot na maglabas ng tunay na katotohanan. And pagkakataon na to ni Miss Mel Chanco na ipakita na buhay pa rin ang mainstream media sa ngayon. Pagkakataon niya, pero hindi kasi si Mel Chanco ang kabuuan ng GMA7 eh. Di ba? Yeah, kaya nga. Ang GMA7 kasi Podjak, Pajak USA, thank you. ang GMA7 is a whole. Parang if they will risk everything just for Mel Tiangco, I don't know. But you know, they should make a stand, no? Take a stand And for the hindi ko country. naman nakikita na magiging super hostile si Super Ate. Hindi ko makikita na talagang babanatan niya ng todo-todo, bongga-bongga ang kapatid niya, si TVB. Then don't talk. Don't talk. Don't waste our time. Naku po. Malay mo naman, magsabi lang ng, basta antayin muna natin, bigyan muna natin siya ng Wala pagkakataon. talagang BS tong Tapos ali saka na to. bigyan naman natin siya pagkakataon magsalita. Huwag ka magsalita. Saka uli Kung di ka tayo babanat, huwag ka magkomento. magsalita. So kaya nga, Kasi ganito yung logic niya eh. Bakit? Di huwag kang magsalita kung di ka babanat. Lahat po nang nangyayari ngayon sa Pilipinas, kabanat-banat. Pagka hindi kayo bumanat, nagsalita kayo at hindi kayo bumanat, mas mainam na wag na kayo magsalita. Diba? Ganun lang ho yun. Kasi, ano naman ho yan, si Senator Amy, di ba? Kung hinihintay yung banatan ko yung si President, hindi ko gagawin yun. Ano na lang, pasensya na lang, Sen Amy. tulad ng napag-usapan natin noong nakaraan, ang tingin ko rito, para kang tatapak sa Kumunoy, Super Ate, na pagtapak mo sa Kumunoy, konting kibot mo, palubog ka ng palubog. Dahil bawat sasabihin mo, maraming tanong na ibabato sa'yo ang mamayang Pilipino. I don't know. I don't trust her. Sorry. Oh, pero yeah. Panoorin pa rin natin kung paano niya ispinin o paano niya gawing katanggap-tanggap sa mata ng publiko yung mga sasabihin niya patungkol sa paggamit ng ipinagbabawal na G ng kapatid niya. Yun lang naman ho eh. Yun lang naman ang dapat sa tanongin itong yun lang dapat sagutin itong si Super Ate. Self-proclaimed Super Ate, di ba? Pero hindi ka Super Ate, madam. Yun lang ang inano mo sa ikinabit mo sa pangalan mo pero walang super sa iyo. Baka below average ka pa nga eh diyan sa Senado eh. Super sa iyo diyan. Good luck. And speaking of bawal na G, pansin nyo, kabi-kabila yung krimen na nangyayari. No? Oo, Marlon. Ang catch dito, merong killer on the loose. Actually, not a serial killer, but Ito naman si Senator, itong naman si Sir Marlon, napaka matalim talaga, matabilang dila niya. Serial talaga. killer. Meron na pa. May ganyan na ako nabasa. Meron, ito ho mga kababayan. Ito. Yan. Nakikita nyo ho yung alin na yan. Hindi ko ipi-play yung video pero makukwento ko naman, di ba? Makukwento naman natin. Yan nung alin na yan sa ating pakiwari, naghihintay lamang na masasakyan o naghihintay ng angkas. Ngayon meron hong naka-hoodie na lalapit sa kanya
At binanatan ho siya. Yun, tigok ho, itong Ali. Yan ho ang komunidad. Yan ho ang estado ng komunidad natin ngayong panahon itong si Marcos Jr. Dito naman ho tayo sa kabila. Ito naman ho, Kagawad sa Maynila. Yan naman ho, tinumba ng isang nakamotorsiklo. Yan ho, ganyan ho, wala na ho silang pakialam. Merong pulis, maraming nakakakita, baka matumba ako sa motor. Hindi ho, kasi nung mga naunang panahon, meron din naman mga ganyan. Meron tandem-tandem. Pero yung tipong hindi gagawin yung ganyang katindi, di ba? Hindi ho ganun eh. Pero ngayon nakikita ho natin na yung dating parang wala na ho talaga silang sinasanto. Lahat ho, pag parang yung ginagawa ho nila na to, parang trip-trip na lang, yung napagdiskitahan na lang nila. Nakatayo yung Ali. Kung yan pinatrabaho sa'yo, hindi ka gagamit ng panghiwa ng sibuyas, di ba ho? Hindi ka gagamit ng ganun. At kung ikaw bayaran, yung panghiwa ng sibuyas, which is kutsilyo, yun yung pinaka huli sa yung option para itumba ang isang individual. Kasi gusto mo mabilisan. At pagka niyan, gusto mo pulasan yung mga tao, walang lalapit sa iyo, walang magtatanggol kasi baka kung nakapanghiwa ka ng sibuyas, lapitan ka, itumba ka, pagtulong-tulungin ka, kuyugin ka ng madla, di ba? Yung mga pwedeng niya. Ang dating, yan, ginawa niya na yan, trip-trip lang ho, mga kababayan. Kawawa naman yung Ali, yan ho. Hindi na natin ipi-play. Balik na ho tayo dito kay Sir Jason, dito kay Binibining, dito sa kay VP Sara. Diretso, third floor studio. Although itinanggi ng lokal na pamahalaan ng Caloocan na. Caloocan ba o Cavite? Caloocan ang alam ko. Mayayelo na naman kayo niyan. Ito sa may Bagong Silang. Ang Bagong Silang po ang isa o pinakamalaking barangay sa buong Pilipinas. So malaking... We would like to encourage you to visit Miss Joey's FB page. Punta kayo kay Mama Joey Cruz o Joey DeViv. Punta kayo dun sa FB niya. Makikita niyo hulat ng na yan, mga nangyari. Kasi hindi ho napakaselan ho. Nakakaawa ho pag napapanood natin.